Kamusta mga ma'am, mga sir? Shield here. Today is December 22 and 3 days na lang before Christmas. Galing tayo ng Pure Gold Tanay kasi dito yung mas hindi traffic compared sa Pure Gold Binangonan. And may sadya din ako sa Morong, which is dadaanan natin bago ako umuwi. Papagupit tayo and titingin tayo ng mga wala sa Pure Gold dun sa Save More Morong. And probably dun ko na rin i-end yung video natin. Mukhang traffic lang. Grabe yung traffic ngayong Christmas season. Anyway, may ilang nagtanong na sa atin kung ano yung gamit natin pang video kapag nagda-drive gamit itong Suzuki Espresso natin. Gamit natin is Instago 360. Hindi pala siya 360. Instago 3S. Ito siya, ayan. Kung kita nyo sa salamin, meron lang siyang clip sa sombrero. Tapos ito yung mismong camera niya. Natatanggal yan. Tapos dito yan nakalagay. Ito, may 360 pala yan. Insta360 Go 3S. Pero hindi 360 cam to . So yung brand yung may 360. So nag-work siya na parang earpods. Kumbaga working siya kahit hindi siya nakakabit dito. Nakapatay din to. Tapos nagra-run yung battery nito siguro 30 to 40 minutes bago siya mamatay. Tapos ito, meron tong hiwalay na battery. Tapos kapag kinabit nyo dito, magcha-charge yung camera. So parang AirPods talaga yung logic niya. Hindi ko alam kung yung ibang nanonood parang interested kung ano yung gamit nating camera. Ang hindi lang maganda dito is hindi removable yung battery niya. Siyempre alam nyo naman pag battery, meron niyang pag tumatagal ang battery, umiikli ang lifespan, yung battery life. Pero ito, kailan ko ba ito binili? Nakalimutan ko kung last year. December din yun, pero hindi ko matandaan kung last year or 2 years ago. Okay pa naman yung battery life niya. Kapag mga short video lang, okay siya. Pero kapag nalobat kasi siya, kailangan nyo siya i-charge dito. Pero pwede nyo siya gamitin na pang charging siya dito. Pero kung tulad ko na ginagamit ko na nasa sombrero, syempre di nyo siya magagamit. Kulit no, dito pa tayo nag-review. Pero kung gusto nyo ng kung interested talaga kayo sa camera na to, let me know. Pwede natin gawa ng video talaga. Meron kasi mga nagtatanong, parang 3 na yata yun na medyo sunod-sunod. Kaya ako nabanggit. Today pala is Monday, which is yung araw ng coding natin. Pero grabe, dami ng sasakyan pa din. Yung iba feeling ko yung mga ka-work ko mga nag-uwian na during weekend sa kanilang probinsya. So in-expect ko hindi na ganun katindi yung traffic today. Pero ang dami pa rin sasakyan. Nung kailan ba? Saturday, bumaba kami ng Pasig. So from Binangonan, pumunta kami ng Pasig. Grabe traffic. Kung alam niyo yung Barkadahan Bridge sa Taytay, grabe, dun inabot kami ng 5 kilometers yata or 4 kilometers, 1 hour bago kami nakalagpas dun sa 4 kilometers na yan. Tapos nung Saturday din na yun, sobrang traffic din ng Pasig gawa ng Pasko Titap. Kung alam nyo yun, yung Pasko Titap, yung may mga float. Buti nga medyo maaga na siya natatapos ngayon . Noong mga high school kasi kami,
ganyan. High school, college, natatapos yun 12 midnight eh. Pero nitong last Saturday parang 9 PM yata tapos na siya. 9 PM or 10, parang ganun. May murang pagupitan dito eh sa ano, sa Baras. Pero hindi ko alam kung may parking. Yung sa pinagpapagupitan ko kasi 200 eh. Tapos plan ko mamaya kung mababakante tayo, no, gagawin natin ng review itong armrest natin. Meron kasing nag-request ng video. Nakalimutan ko eh kung sa last video or yung sa last 2 videos ko nag-comment. Parang nagre-request ng review sa armrest. Nagkabit kasi tayo ng armrest. Pero may video na ako before nito, yung sa installation natin nun. Pero ngayon kasi bumili ako nung additional, yung pinapatong. Anyway, doon natin i-discuss ng mas detailed. Nabanggit ko lang para kung nag-iisip din kayo kung bibili kayo ng armrest or hindi. Meron kasi yung iba trip, yung iba hindi. Eh sa akin, mas lamang yung matutulong niya kaysa dun sa may hassle na part kasi sa kanya. Kaya tinuloy ko pa din. Dito yata banday pagupitan eh. Kaso mukhang street parking lang. Pag kayo mag-park ba dito na lang ako magpagupit. Mas mura. Parang 100 lang yata dito. Pero tingnan natin. Yun yung isa, kaso nasa kabila. Gilid nga tayo, tingin tayo. Parang alam ko merong ditong side eh. Ay, nandun din. Wala, dun na lang tayo sa Morong. May nakapark kasi dun sa tapat nung barbershop. Pwede sana tayo umikot, kaso may nakapark. So, hindi tayo makakapark sa tapat nila. Wala na ba dito? Ito yung tinuro ko nung nakaraan na feeling ko diversion road. Itong daan na to papuntang, para hindi mo daanan yung bahay na Morong. Pero ewan ko, dati ang bilis ng gawa niya. Ngayon parang wala nang gumagawa. Nung nakaraan, sinakay ko yung family ko dito. Tapos si Papa yung katabi ko. Si Papa kasi driver na ever since. Parang hindi pa ako nagagawa, driver na yung work niya. Tapos nakita niya ako na nakapaa mag-drive. Kita sa camera eh, ayan o, nakapaa tayo mag-drive. Tapos sinabihan na naman ako na nakapaa pa rin daw ako mag-drive. Si Papa kasi hindi yun nakapaa mag-drive eh. Tapos meron tayong sa mga videos natin, meron laging nakakalimutan ko laging name, pero laging may nagko-comment kapag nakapaa tayo mag-drive. Tapos nung pag si Papa nakikita ako mag-drive, lagi ako, hindi naman sinisita, parang lagi lang niya binabanggit kahit nung sa Starex. Pero personally kasi espresso na kumindat. Bihira na yung kumikindat na espresso. Parang sa nakakasalubong ko, parang siguro 20% na lang yung kumikindat. Anyway, tayo kumikindat lang naman tayo kapag kumindat yung kasalubong. Dati nauna ako kumindat, pero nung napansin ko na konti na lang yung sumasagot, hinihintay ko na mauna yung iba. Anyway, balik tayo doon sa kwento ko kanina.
Ayun, tayo naman kasi mas gusto ko talaga nakapaa mag-drive kapag nakachinelas or slides or yung Crocs. Basta hindi nakasapatos, tinatanggal ko. Kasi kapag ganun, parang gumagalaw sa paa ko. So ayoko nung ina-adjust ko pa yung paa ko kapag gumalaw yung tsinelas, ganyan. Pero kapag lumalabas tayo, hindi ko pala napatay yung EASS, no? Nag-start ulit, patayin natin. Pero kapag nakasapatos tayo, hindi ko tinatanggal na yung sapatos. Kunyari, papasok ng office, may lakad kami ni Mrs. na nakasapatos. Basta nakasapatos, hindi na ako nagtatanggal. Kasi nahaselan ako na kapag dadating dun sa pupuntahan, magsasapatos pa ulit. Pero yung iba, mas trip na kahit sapatos tinatanggal. Kanya-kanya naman yan kung saan kayo komportable. Pero basta kung magtatanggal kayo ng tsinelas o sapatos, huwag nyo iwan dito. Kasi delikado. Kahit maliit lang yung chance, delikado kapag umipit sa mga pedals. Ayun, nakwento ko lang. Kung gusto nyo naman masanay sa sapatos, sa una lang naman kayo mag-a-adjust dyan. Ako, kahit saan naman, komportable. Yun lang, yung pag mga tsinelas, Crocs, yung mga gumagalaw sa paa, yung hindi fix tulad ng sapatos, tinatanggal ko. Anyway, nandito na tayo sa Morong. And baka i-end ko na yung video natin dito. Papasok na tayo ng parking, yung Save More na yan. Diyan tayo magpa-park. Thank you ulit sa pagsama. Drive safe. See you sa next video and peace.